Seraph Mansions, and today we will be bringing you to the most delicious spots here in UST with, of course, affordable prices. See you there! See ya! Hi guys! So ngayon, papunta kami sa Nelly's, which is our very first place na kami i-review. Kita-kita naman na sisilo na kami ngayon, pero it's okay. So, ang orderin ko, corned beef silog. Ikaw, Pia. Mine seafood a la pobre. Ikaw, Pia. Ikaw ba sure? Hindi ko pa sure eh. Sirap muna. Ikaw, Ralph. Sizzling yempo. Yempo. Ikaw, Pia. Kuya, ano pong bestseller niyo? Alice steak, tenderloin, a la pobre, Salisbury. Salisbury. Parang masarap na. Sige. Salisbury steak po ako. So, bago dumating yung food, parts kung bakit din kami nandito is because under 100 din yung foods, which is really gusto namin i-achieve dito sa Saraf. Affordable. So far, as nakita nyo kanina yung mga prices, below 100 siya mostly. Saka marami ka ding options, di ba, Pia? Hey, take two. Di ba, Pia? Oo nga, so sobrang dami kang pagpipilian. And mostly kasi recommendation din siya ng iba namin mga kakilala. So, what if... Yan ang gusto ko. Sizzling. Ano ba? Alam mo, pakita mo yung ulam. Sulit to, ang daming corned beef. So, ito na nga si Raf. Mag-exercise na nga. Sarap, Lods. Super sarap! Sarap. Paano? Super sarap! Grabe. Nakabusog. Sarap dito, guys! Woo! Okay. Sad nga lang na wala dito si Jessica. Pero stick around! Kasi, babalik kami sa dorm ni Bia. Doon kami mag-rate. Kung gaano kasarap ang Nelly's. So, for my order na Salisbury steak, masarap siya since it's one of the best sellers sa Nelly's. Although, I think the gravy is not for everyone kasi it's slightly oily and buttery. Para naman sa akin, masarap siya and it's definitely worth the price. So hello guys, ako naman po, ang aking order ay sizzling yempo. Masarap naman siya, pero same lang kami din ng cons, which is oily siya. Pero para sa akin, yung sizzling yempo nila, sakto lang yung serving, kasi napa 2 rice pa nga ako eh. Sarap siya, hindi siya yung matigas na baboy. Malambot siya. Except dun sa part na kapag medyo crispy, meron kasing onting sunog. Pero overall, sa 95 pesos, sulit na siya. So ayun, ako naman, yung na-try ko naman is yung corned beef nila. For a breakfast meal,
60 pesos, I think it's okay. Pros, masarap. Masarap naman siya. Di ko maalala ano yung brand mismo nung corned beef na ginamit nila. Familiar, pero di ko lang na-pinpoint. Pero masarap. Ang cons lang, yun nga, like medyo ma-oily. So, parang medyo nakakaumay kung hindi ka mag-extra rice. Kasi hindi na ako nag-extra rice. So, medyo naumay ako sa oil. Pero overall, okay naman. Ano sa order ko, sumeres na seafood a la pobre. I think yung pros niya siguro is yun. Masarap naman siya, affordable, marami yung serving, and perfect yung buttery taste niya since seafood nga yung order ko. Then, for the cons siguro is yun, since nasa sizzling plate siya, medyo may tendency na nagiging sunog yung babang part ng food. So, yun lang. So, ang verdict namin for Nelly's ay masarap! Sabihin nila, unang kagat para sa inyong lahat. Nagre-record na yan, ha? Nagre-record na yan, ha? Tama natin. Hello, I'm Jessica and I ordered tapsilog from Rising Star, and so far it was the most affordable tapsilog that I have ever encountered in my entire life, considering that I used to cycle, I used to go biking with my family, and we used to go tapsilog hunting. Still, I was shocked to find the most affordable tapsilog near UST, and it was good. It tasted good. I still wanted to eat even though I already had full stomach, and I think their serving was good for two because I still had some leftover rice in my bowl. Yet that I still wanted to eat, by the way. So I guess that says a lot about how good it was. Hence the 10 out of 10. Para naman doon sa in-order ko sa Rising Star, since beef shawarma siya, siguro yung taste niya is nangigibabaw, medyo nangigibabaw yung lasa ng mayo. Pero okay na din siya compared sa iba. Pero I'm just gonna say that it's not the best of the best of all. Yung affordability naman niya, yun, mura din naman siya, parang halos yung price din sa Nelly's yun. Then yung service nila is mabilis
Tapos naman, mabilis din nakadating yung food. Accommodating din naman yung mga staff ng Rising Star mismo. Hi guys! So for my review for Rising Star is ang aking order doon ay chicken shawarma with rice. And in terms of sa serving, ang onti ng ulam talaga. At napakadami ng kanin. So from our experience there, marami talaga kaming natirang kanin. And also, wala na ulam. So, di ba? Kulang na kulang at hindi balanse yung ulam at yung kanin. However, for the price range na 80 pesos, mabubusog ka na dun. Kasi since it is a heavy meal and perfect for students na in a hurry, since mabilis yung pagka-serve nila ng food. And also, pwede mo siyang i-take out since maganda yung containers nila na ready at bagay na bagay po for takeouts. So overall, for my review is masarap siya, pero onti lang talaga yung serving ng ulam at hindi balanse yung kanin at ulam. Yun lang. Hi guys! Here's my review for Rising Star. In terms of serving ng food, marami siya, pero mas marami yung rice kaysa sa ulam. So, hindi sila masyadong balanse. So, kung maulam kang tao, mabibitin sa'yo yung meal kasi mas maraming yung rice kaysa sa ulam. In terms of the taste, so I had beef pares. Masarap naman siya. Malasa yung timpla ng beef. Tapos yung sauce din masarap. Tapos price-wise, it was okay at 80 pesos. Sulit siya for me. It's perfect for quick breakfast or lunch run since the food comes in a recyclable rice bowl packaging. Overall, it was okay for me, but there's nothing special about it. Although I think sulit na siya for students or people on a budget. Hey everybody, it's Jancis. So ako naman, ang in-order ko for Rising Star is pork barbecue. So ang downside lang for me is medyo madami nga talagang kanin na tira sa akin. So di ko alam kung hindi lang ako naging magaling sa pag-proportion ng ulam to rice ratio ko or sadyang medyo madami lang talaga sa kanin and hindi enough yung ulam na nabigay sa akin, which is yung pork barbecue. But if it's taste ang pinag-uusapan, it's good. It's good. I mean, there's better. I've had better barbecue. Pwede na rin yung sa mga tabi-tabi lang. Pero for 85 pesos, I think okay naman na. Sadyang yun lang, medyo nadumihan lang talaga ako sa kanin. But the food was okay. It tasted okay. Maybe I'll give it a 7.5 out of 10. Pero, would I come back? Pwede. Yun lang. So, ang verdict namin para sa Rising Star ay masarap! Hi guys! So ngayon pupunta kami sa Tiger's Den. Hi! What are you doing? Ang init. Nakal-souvenir. Tama na! Basta!
Hi guys! So dito sa Tigers din, sa totoo lang, di ko din alam bakit ang ginawa na lang talaga namin is kumain. Like seryoso, puro na lang kami kain. Puro kami chika sa isa't isa. Na halos din na namin na chika yung camera. Tulad na sa ginawa namin sa simula na sinabi namin ano yung in-order namin, ano yung best sellers and stuff. Pero sa totoo din naman, regulars na rin naman talaga kami dito sa Tigers din. So ayun, in-enjoy na lang talaga namin yung kain namin. Init, Rap. Init. Kala mo nang mamonyo ko yung food. May hulugan niyo ng coin. Pizza net. Hello, I'm Jessica and I ordered Tiger's Dance chicken poppers. And so far, it was very affordable. Considering that it was near UST, it was near a university, it was near a big four university, it was very affordable. Actually, it was the most affordable food or meal that I have ever encountered near UST. But the taste was just average, so I'm probably gonna give it an 8 out of 10. But still, if you're just looking for something to eat and you wanna save money and you're a student like me, you should go to Tigers Den. Chicken poppers was good, yet an average, but still good. For Tigers Den, so medyo popular na rin siya recently sa students. Pero ako, a few months back ko lang siya na-discover, no? So, the place is quite small lang. It's air-conditioned and cozy for me. Tapos, mabilis sila maglabas ng orders. So, when we went there, I had California Maki na 8 pieces for 90 pesos. Ang masasabi ko lang is, don't expect too much for the taste kasi mura lang siya. And to be honest, hindi siya masyadong masarap since of course hindi gaanong fresh yung ingredients unlike sa talagang sushi places. Pero kung broke ka at nag-crave ka ng sushi, pwede na siya. I have tried many other meals din naman from them like chicken poppers, sisig. So, I think mas okay yun bilhin sa kanila, no? Sa tingin ko, the drinks are more sulit kasi they have drinks, no, ranging from 39 to 59 pesos lang. So, imagine, meron ka na kaagad caramel macchiato sa presyong yan. Tapos, masarap pa siya. Although, the drinks are on the sweeter side, pero overall, sulit na talaga siya if you're on a budget. So, for Tigers Den, medyo magiging bias yung opinion ko since me and my friends is quite a long time customer of them. For days, okay naman since you can choose from different variety of sauces, ganon. And yung affordability naman niya is super okay as in super student budget friendly since there's price range of 39, 29, 59 and so on. Then yung service naman niya is for me is super accommodating sila and it's fun. You can also converse with them when you eat there, you know. Hello guys, so here's my review for Tigers Den. So far para sa akin, ito yung pinakasulit at pinaka-affordable out of the two other food places that we have visited and tried. So, ang in-order ko ay XXL chicken sandwich. And yung chicken nila is juicy at flavorful. Hindi siya masyadong maalat, hindi siya kulang sa lasa. Pati yung sauce nila, yung sauce na nilagay nila sa chicken sandwich na yun ay combined na barbecue and cheese sauce. So, hindi ka talaga mabibitin kapag in-order mo ang XXL chicken sandwich nila. So, in terms of price, ang presyo nila is, ang mga presyo nila sa mga pagkain nila doon is ranging from
59 pesos hanggang 90 pesos lang. So, para sa akin, ito yung pinaka the best out of the food places that we have tried. And last but not the least review for this Saraf adventure, pinakalas na kanainan namin, which is Tiger's Den. Ang in-order ko doon is the 12-piece chicken poppers for 69 pesos. At this point, pwede na ako maging ambassador ng Tiger's Den kasi literal favorite namin talaga kumain doon. Part na rin yung affordability niya na legit may 69 pesos, 59 pesos, 85 pesos. Super sulit kasi kahit na madami yung rice, madami din yung ulam and it's really good. Like yung in-order ko, which is 12-piece na chicken poppers and it's like 65 pesos. Ang sarap niya! Very generous sila sa Tiger's Den, and that's what I really love about Tiger's Den. Kaya me, my Saraf team, and other classmates na have gone to Tiger's Den would say the same. It's really good. It's really good place to eat. Medyo maliit lang siya and minsan mainit kasi nga yung aircon nasa ilalim. Pero nevertheless, it's good. Worth it na bilhin. Would always come back. And I love Tiger's Den. Being biased na siguro ako kasi paboritong place ko yung kumain sa UST. But that's on me. It's my honest opinion. So, ang verdict namin para sa Tiger's Den ay masarap!